Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng mataong aktibidad sa pinakamalaking pabrika ng paggawa ng ilegal na droga sa Mexico. Makikita natin ang mga tambak ng droga na inihahanda at nakaimpake sa loob ng pabrika. Ang US Drug Enforcement Administration ay nagkaroon ng investigasyon, lalo na sa pagtutuon ng pansin sa paghuli sa nangungunang boss ng pinakamalaking kartel, isang lalaking nagngangalang Memo Lucero. Matapos makakuha ng napakaraming ebidensya at pagsasama-sama ng mga pahiwatig, ang DEA, lalo na ang mga ahenteng sina Sean Vetter at Demetrius Hicks na dating gangster na naging ahente, ay nakakuha ng mainit na tip. Sa oras na iyon, si Lucero ay naghahanda ng isang malaking party kasama ang kanyang mga kriminal na kaibigan sa Tijuana. Di nagtagal, si Sean, Demetrius, at ang ibang mga tauhan ng DEA ay tumungo sa party, mabilis na pinabagsak ang mga gwardya at nagpakawala ng kaguluhan gamit ang mga smoke grenade. Ito ay isang todo atake, pinatay nila ang lahat ng humaharang sa kanila. Si Lucero, na isang mabigat na boss ng kartel, ay sinubukang tumakbo para makatakas kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit hinabol siya ni Sean, pinabagsak ang mga tauhan ni Lucero at tinutukan ng baril ang pinuno ng kartel. Ang big boss ng DEA, si Frost, ay hindi maiwasang tapikin si Sean sa likod dahil sa ginawa nitong matapang na hakbang. Di nagtagal, bumalik si Sean sa US at sa mga bisig ng kanyang asawang si Stacy, dahil nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Masayang ibinalita ng gobyerno ng US ang pagbagsak ng kapangyarihan ng kartel, ngunit sa likod ng mga eksena, isa pang madilim na kapangyarihan ang tumataas. Isang mabagsik na gang na pinamumunuan ng isang lalaki na kilala bilang El Diablo ang nagsimulang lipulin ang natitira sa mga tauhan ni Lucero, at sinamsampan niya ang isang pagawaan ng droga na dating pag-aari ni Lucero. Hindi nagtagal, si Lucero, na nakakulong sa isang kulungan sa Amerika, ay nakarinig ng balita tungkol kay El Diablo at isang bagay na hindi maganda. Mabilis na nakipag-ugnayan si Lucero sa kanyang kasamahan sa labas, si Ramon Cadena, na nagsasabi sa kanya na bantayan ang iba pang miyembro ng kanilang grupo. Si Lucero ay may isa pang kaibigan, na si Mateo Santos na hiniling niya sa kanya na alamin kung paano pabagsakin si El Diablo at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, nagkaroon ng masamang pangyayari nang si Marta, isa sa mga tauhan ni El Diablo, ay hindi inaasahang pinatay si Ramon pagkatapos niyang makausap si Lucero. Nang sumunod na araw, nagpa siya si Sean Vetter na mag-party at inimbitahan ang lahat ng malalapit niyang kaibigan sa kanyang lugar. Nabalitaan niya ang pagkamatay ni Ramon, pagkatapos ay ibinahagi ni Frost ang kanyang pag-aalala na kung hindi nila gagawin ang isang bagay tungkol dito, lumalala lamang ang sitwasyon. Ngunit gusto lang ni Vetter na magkaroon ng magandang oras kasama ang kanyang mga kaibigan, kasama ang isang matandang kaibigan mula sa kanyang mga gangster days, si Big Sexy. Sa kabilang banda, lahat ng iligal na bagay na pag-aari ni Lucero ay inilipat sa lugar ni El Diablo. Nakipagtulungan pa si El Diablo sa isang American gangster, na si Slayton, madalas nakilala bilang Hollywood Jack, upang matiyak na maayos ang lahat. Pagkatapos nilang ilipat ang lahat, sinabihan ni Slayton ang kanyang tauhan na si Hondo na tanggalin si Vetter sa mapa dahil maaari siyang maging isang tunay na problema para sa kanilang maruming negosyo sa Amerika. Sa gabi, biglang inatake si Vetter ng 3 hitman na pumasok sa kanyang silid, ngunit sa kabutihang palad, nakahanda siya para labanan sila. Kahit na may tama ng bala sa tiyan, nagawa ni Vetter na pabagsakin silang lahat. Sinubukan niyang makakuha ng ilang impormasyon mula sa isa sa mga hitman bago siya pumanaw, ngunit nabigo siya. Sa gulat, tiningnan ni Vetter si Stacy, na nabaril din, at mabilis na humingi ng tulong. Fast forward ng ilang linggo, nagising si Vetter sa ospital kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Frost at Hicks sa kanyang tabi. Siya ay naharap sa isa pang pagkabigla, nang malaman niya na si Stacy ay namatay ilang araw bago siya nagising. Si Vetter, na puno ng kalungkutan, ay sinubukang umalis sa ospital, ngunit tinulungan siya ni Hicks na maging matatag. Pagkalabas ng ospital, dinala ni Hicks si Vetter para bisitahin ang puntod ni Stacy. Sa sandaling iyon, nawasak ang puso ni Vetter at gumugol ng maraming oras sa pag-iisa sa pag-aalaga sa kanyang mga kalungkutan gamit ang alak. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang kalungkutan ay nauwi sa pag-iisip ng paghihiganti sa mga may kinalaman sa pagkamatay ni Stacy. Pagkatapos ay nagpa siya si Vetter na makipag-usap kay Lucero, na nasa bilangguan, iniisip na baka may kinalaman siya sa pagpatay kay Stacy. Gayunpaman, tahimik si Lucero noong una.
Pagkatapos bigyan siya ni Vetter ng sigarilyo, nagsalita siya ng kaunti, sinabi niya kay Vetter na kung gusto niyang patayin siya, maaari siyang kumuha ng hitman para gawin ito kung gugustuhin niya. Sinagot ni Vetter ang mga sinabi ni Lucero, sa pag-uunawa na si Lucero ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Stacy. Sumunod, humingi ng tulong si Vetter sa kanyang kaibigan na si Hicks para malaman kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang asawa. Napagpasyahan nila na ang pinakamahusay na mapagpipilian ay ang makipagtulungan kay Big Sexy, na nagpapatakbo pa rin hanggang sa kalye. Matapos isali siya ni Vetter sa plano, sinabi sa kanila ni Big Sexy na kailangan nilang puntahan ang ghost town kung saan maaari silang makahanap ng ilang sagot mula sa mga lokal na dealer. Noong gabing iyon, nagtungo ang tatlo sa ghost town kasama si Big Sexy na may kasamang asong sumisinghot ng droga para tulungan sila. Ang maliit na aso ay nakakita ng isang kotse na puno ng ilegal na droga ng napakabilis. Gayunpaman, nang suriin nila ito, isang babae ang dumaan at nabanggit na ang may-ari ng kotse ay na-overdose at namatay. Itinuro niya sila patungo sa isang bahay na kilala bilang isang hideout para sa mga lokal na dealer. Kasunod ng kanyang tip, tiningnan nila ang bahay, ngunit ang nakita nila ay isang nakakatakot na eksena, dahil ang lahat ng nasa loob ay patay na. Lalong nakakakilabot ang eksena ng may nakaukit na salitang Diablo sa isa sa mga katawan, kaya naisip nila na baka ang mga tauhan ni El Diablo ang may kagagawan sa karumal-dumal na pagpatay na ito. Habang sinusubukan nilang pagsamasamahin ang mga bagay, isang hindi kilalang umaatake ang nagpakita mula sa kisame, at nahuli nila ito. Matapos palabasin ni Vetter ang binata na nagtatago sa itaas ng kisame, sinubukan niyang makakuha ng ilang sagot tungkol sa massacre at kung sino ang nagpapatakbo ng iligal na droga sa ghost town. Gayunpaman, ang lalaki ay hindi mahilig makipag-usap noong una. Gayunpaman, pagkatapos na tinutukan siya ng baril ni Vetter, ibinunyag niya ang katotohanan, na sinasabi na si Slayton, na nauugnay kay El Diablo, ay ang bagong big boss sa ghost town. Di nagtagal, dinala ni Vetter ang lalaki sa DEA para sa higit pang pagtatanong. Kasunod sa nakuhang impormasyon ni Vetter at Hicks, pagkatapos ay sinubaybayan nila si Slayton na tila nagpatakbo ng isang salon na ginagamit para sa pagbebenta ng droga. Doon, sinubukan ni Vetter ang isang palihim na diskarte sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang pulis at pagsuri sa plaka ng kotse ni Slayton, na syempre nakakainis ito para kay Slayton dahil siya ay nagkaroon ng violation ng walang dahilan. Pagkatapos ay sinabi ni Vetter ang tungkol sa ghost town at sa kalakalan ng droga sa lugar. Kahit na sinabi na ni Vetter ang nangyayari, ngunit naglaro pa rin si Slayton, hindi inamin na siya ang bagong boss ng ghost town. Si Vetter, na medyo nagalit at hindi nakuha ang mga sagot na gusto niya, ay malapit na niyang bugbugin si Slayton, ngunit si Hicks ay pumasok upang pakakalmahin ang mga bagay at maiwasan ang isang gulo. Sa oras na iyon, ang isang tseke sa plaka ni Slayton ay lumabas na malinis, kaya walang pagpipilian si Vetter kundi palayain siya. Nang maglaon, casual na huminto si Slayton sa lugar ng isang kaibigan para kumuha ng maiinom, ngunit sa hindi malaman na dahilan, pinatay niya ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay tinawagan niya si Hondo na nagtuturo sa kanyang mga tauhan na ilabas ang kanilang mga droga sa kalye bago magawa ng ibang mga nagbebenta. Medyo nagsawa na rin si Slayton kay Vetter na tumatambay sa paligid kung isasaalang-alang na siya ay banta sa operasyon nila ni El Diablo. Samantala, si Mateo ay nasa isang misyon upang dalhin ang asawa at anak ni Lucero sa isang ligtas na lugar, ngunit ang trahedya ay dumating nang sila ay sumakay sa kotse at sumabog dahil sa pagtagas ng gas na ikinamatay nilang dalawa. Nang tawagan ni Mateo si Lucero upang sabihin kung gaano siya nalulungkot sa nangyari sa kanyang mag-ina, ngunit galit si Lucero at hindi nagpapatawad. Hindi niya mapapatawad si Mateo sa hindi pag-iingat sa kanyang pamilya at nagsimula pa siyang magduda sa kanyang mga kakayahan. Si Lucero, sa malalim na pag-iisip, ay naalala kung paano naranasan din ng asawa ni Vetter ang isang kalunos-lunos na pagkamatay sa kamay ng mga tauhan ni El Diablo. Nakaramdam ng sama ng loob, nakipag-ugnayan siya kay Vetter na nagmumungkahi na magtulungan sila para mapabagsak si El Diablo. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, naramdaman ni Vetter na si Lucero ay tunay at sumang-ayon na magsanib puwersa, sa pag-aakalang maaari itong humantong sa kanya ng diretsyo kay El Diablo. Bago humiwalay, naglagay si Lucero ng note na may pangalan ng isang drug dealer na dapat niyang hanapin sa oras na iyon.
Hindi nag-atubili si Vetter at dumiretso siya para makipagkita sa dealer, isang lalaking nagngangalang Pomone Joe, sa kanyang kilalang maliit na bar sa California. Upang makuha ang mabuting panig ni Joe, ginampanan ni Vetter ang bahagi ng isang mamimili na gustong bumili ng mga droga sa mga estado, kahit na nagpapanggap na siya ay nagtatrabaho para kay Lucero, ngunit lahat ng ito ay may layuning mahuli si El Diablo at ang kanyang grupo. Di nagtagal, nagkaroon ng medyo hindi pagkakaintindihan sina Vetter at Joe tungkol sa presyo, ngunit kalaunan, pumayag si Joe na tumulong sa deal. Nag-alok pa nga siya ng isang batang babae para paligayahin si Vetter, ngunit katatapos lang ng pagkawala ng kanyang asawa, kaya ayaw ni Vetter ng babae. Pagkatapos, tinukso siya ni Joe, na tinawag siyang bakla, na talagang nakakainsulto ito para kay Vetter hanggang sa punto na bunutin ni Vetter ang kanyang baril habang pinalibutan sila ng mga tauhan ni Joe. Sa takot, sinubukan ni Joe na palamigin ang mga bagay at nagbahagi ng mga detalye tungkol sa lihim na pakikitungo na gagawin nila sa susunod na araw sa tanggapan ng DEA. Si Vetter ay nagsasagawa ng plano, na pinangunahan ng isang sesyon ng pagpaplano kung paano mahuli si El Diablo o isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan sa panahon ng deal. Ang mga ahente ng DEA ay palihim na pupunta sa lugar ng deal, at kung sumenyas na si Vetter, sasabak sila para sa pag-aresto. Sa mabilis na paggalaw, nakipagkita si Vetter kay Joe para gawin ang malilim na pakikitungo sa droga na malayo sa mga mata. Nang tumawag si Joe sa isang lalaki mula sa gang ni El Diablo, nagpakita siya upang matiyak na totoo ang pera ni Vetter. Sa oras na iyon, si Hondo, marahil sa sobrang kumpiyansa, ay umamin na siya ang pumatay sa asawa ng isang ahente ng DEA. Nang malaman ni Vetter na si Hondo ang pumatay sa kanyang asawa, nawalan si Vetter ng kontrol sa sarili. Binugbog niya si Hondo, ngunit nang sinubukan ni Joe na arestuhin si Vetter, na tinawagan niya ang kanyang undercover na kaibigang pulis, ngunit biglang lumitaw ang isa pang ahente ng DEA. Ito ay isang ganap na labanan sa pagitan ni Hondo, ang DEA, at ang gang ni Joe. Si Vetter, na kinuha ang nahulog na baril, ay sumama sa kanyang mga kasamahan sa DEA sa laban, hanggang sa ang lahat ng tauhan ni Hondo at Joe ay napatay, at nabigo ang deal. Matapos ang nabigong deal at isang mapanganib na shootout na naging dahilan ng pagkamatay ng tatlong ahente ng DEA, nagpa siya si Frost na kailangan ni Vetter ng pahinga para sa kanyang sariling kapakanan. Inutusan siyang umatras mula sa mga misyon sa loob ng 6 na buwan. Kailangan ni Vetter ng malayang pag-iisip matapos mawala si Stacy. At ubili na iniabot ni Vetter ang kanyang badge, tinanggap ang desisyon kahit pa mabigat sa puso niya. Pag-uwi mula sa opisina, naisip ni Vetter na bibisitahin niya si Lucero sa kulungan, at ibabahagi ang nakakadismaya na balita na ang kanyang plano sa paghihiganti ay natigil dahil siya ay tinanggal sa misyon at hindi na siya umaasa sa kanyang mga kaibigan sa DEA para sa tulong. Nang marinig iyon, sinabi ni Lucero kay Vetter na ang pakikipaglaban sa mga halimaw ay nangangahulugan ng pagiging isang matapang kung talagang gusto niyang pabagsakin ang El Diablo. Binigyan niya si Vetter ng mahalagang tip tungkol sa lokasyon ng imbakan ng pera ni El Diablo sa Mexico. Doon, pinayuhan niya si Vetter na kunin ito upang gawing pondo sa kanyang paghihiganti, ngunit una, nais ni Lucero na ilipat siya sa ibang bilangguan kung saan mas ligtas siya. Sa sumunod na hindi inaasahang araw, si Vetter ay pumunta sa bar ni Joe, at naroon pa rin si Joe, himalang nabubuhay pa rin at mukhang maayos. Sa oras na iyon, nagpa siya si Vetter na maaaring maging kapaki-pakinabang muli si Joe lalo na sa paggabay sa kanya sa imbakan ng pera ni Diablo na sinabi ni Lucero. Kinabukasan, naisip ni Vetter na magandang ideya na makipag-ugnayan kasama si Hicks at ang kanilang lumang kasamahan, kasama si Big Sexy, upang labanan si El Diablo, ang kanilang kalaban. Ngunit si Hicks, na tumigil na sa pagiging gangster, ay nagsabing hindi na siya sasama. Iniisip niya ang kanyang pamilya at ayaw niyang makipaglaban sa kanila sa pamamagitan ng pakikitungo sa mga nagbebenta ng droga. Si Vetter, maliwanag, ay nakaramdam ng pagkadismaya dahil dito, kaya't siya ay nagsimulang makipag-usap sa iba pang miyembro ng kanilang lumang gang. Pagkaalis ni Vetter, nagbago ang isip ni Hicks at napagtantong itinuring niya si Vetter bilang isang kapatid, nagbago ang kanyang isip. Nagpa siya siyang samahan ang mga dati nilang barkada na gangster. Hindi nagtagal, matapos magsamang muli sina Vetter, Hicks, at Big Sexy at tumungo sa bar ni Joe na may planong pukawin ang mga bagay-bagay. Inilagay nila si Joe sa isang mahigpit na lugar na pinilit siyang bumili mula sa operasyon ni El Diablo habang nasa ilalim ng nagbabantang tingin ng isang baril.
Nang walang ibang pagpipilian, tinawagan ni Joe si Slayton at sinabi sa kanya na bibili siya at magbabayad ng cash. Nang marinig iyon, natuwa si Slayton dahil hindi lang ito isang benta, kundi ito rin ang kanyang unang order na pagpapadala sa Amerika. Kaya naisip niya na karapat-dapat ito sa isang espesyal na paghahatid at ipinadala ang mga kalakal sa isang pribadong jet. Kaya't nang makarating si Slayton sa lugar kung saan magaganap ang deal, naroon mismo si Vetter upang arestuhin siya. Gusto ni Vetter na malaman kung nasaan si El Diablo, ngunit kahit na nahaharap sa nakakatakot na pag-asam na mailibing ng buhay, nanumpa si Slayton na hindi niya alam dahil ang lahat ng kanilang negosyo ay ginawa ng hindi nagkikita ng personal. Kinuha ang salita ni Slayton para dito, si Vetter ay nagtungo sa Mexico, na nagplano ng isang plano upang sakupin ang mafia. Matalino niyang itinago ang isang tracking device sa isang bag na puno ng pera na ibibigay ni Slayton kay El Diablo. Nang sila ay makarating sa Mexico, ibinigay ni Slayton ang pera sa isang tao mula sa tauhan ni El Diablo. Pero dahil huli na siya sa pagbigay ng pera, doon siya binaril ng mga mafia. Di nagtagal, si Vetter at ang kanyang mga tauhan, gamit ang tracking device, ay pinuntahan ang pangunahing base ni El Diablo. Nagawa nilang makapasok, pinatumba ang mga gwardya habang sila ay pumapasok, hanggang sa matagpuan ni Vetter ang kanyang sarili na kaharap si El Diablo. Laking gulat niya sa katotohanan na ang lalaking hinahanap niya ay si Mateo. Iyon ay kapag sinabi ni Mateo na ang lahat ng kaguluhang ito ay kagagawan ni Lucero, na gustong gamitin si Vetter para sa kanyang sariling mga plano sa pagtakas sa panahon ng paglipat sa ibang bilangguan. Habang sinubukan ni Vetter na isipin ang nakakagulat na paghahayag na ito, kumilos ang mga tauhan ni Mateo, na umatake sa kanya. Ngunit si Hicks ay naruroon sa isang silid, tinutulungan si Vetter na patayin sila. Pagkatapos, ginawa nila ang mahirap na paghabol upang mahuli si Mateo, na gumagawa ng pagtakas sa pamamagitan ng isang daluyan ng tubig. Pagkatapos ay nagsagupaan ang dalawa at natamaan ng bala sa binti si Vetter, ngunit sa huli niyang lakas, nagawa niyang gumanti at barilin si Mateo, na nagtapos sa kanyang buhay. Kinabukasan ay nagkaroon ng nakakagulat na balita na si Lucero ay nakatakas sa panahon ng paglipat sa kanya sa ibang bilangguan. Dahil sa magkahalong responsibilidad at paghihiganti, dumiretso si Vetter sa lugar ni Lucero upang arestuhin siya. Ang lugar na binabantayan ng mga mabibigat na puwersa ni Lucero, ngunit pumasok pa rin si Vetter. Ang kanyang isip ay nakatutok lamang sa paghihiganti sa kanyang asawa. Si Lucero, na nakita si Vetter sa nayon, ay halatang natigilan sa pag-aakalang matagal nang patay ang ahente ng DEA sa kamay ni El Diablo. Si Vetter, ang kanyang puso na may halong galit at kasiyahan, sa simula ay gustong wakasan si Lucero doon. Ngunit ibang ideya ang kanyang naisip, bakit hindi hayaang mabulok si Lucero sa kulungan. Kaya, sa halip na patayin si Lucero, inilagay ni Vetter ang posas sa mesa at sumenya sa isang undercover na ahente ng DEA upang hulihin si Lucero. Sa huli, nakita namin si Vetter sa libingan ni Stacy, nagulat at naantig nang makita ang kanyang lapida na napalitan ng isang mas maganda, isang taos-pusong kilos mula kay Hicks at ng kanyang ibang kasamahan. Isang tahimik na pasasalamat ang bumungad kay Vetter sa kanyang mga kaibigan na laging nasa likuran niya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.